Ganitong pera ang natanggap ng mga kupunan sa NBA mga idol sa kanilang mga na-accomplish so far para sa OKC Thunder. Bilang mayroong pinaka-the best na record sa NBA, kanilang paghahatian ang $869,000. Yung mayroong pinaka-the best na record naman sa conference katulad ng Cavaliers at ang OKC ay kanilang paghahatian ang nasa $761,000. Sumunod sa pangalawang pinaka-the best na record sa magkabilang conference, hawak po ito ng Celtics at ng Rockets. Makakatanggap ng tig $609,000 ang dalawang kupunan na paghahatian ng mga malalaro. Pangatlong best record sa conference, $456,000 tig-isa ang Knicks at ang Lakers. Pang-apat na pinaka-the best na record sa conference, sa Nuggets at sa Pacers, sila'y makakatanggap ng tig $372,000. Pang-limang pinaka-the best na record sa conference ay nasa Bucks naman at sa Clippers, sila'y makakatanggap ng tig $372,000. Bilang pang-anim na pinaka-the best na record sa conference, makakatanggap ng tig $204,000 ang Pistons at ang Minnesota. Samantala, yung mga kupunan naman na nalaglag sa first round ng playoff ay makakatanggap ng tig $466,000 na paghahatian po ng kanilang mga malalaro. Yung nalaglag naman sa second round katulad ng Nuggets, Celtics, Warriors at Cavaliers ay makakatanggap ng tig $568,000. Kanilang paghahatian po ito sa mga players. Para sa mga team na nalaglag sa conference finals, sila ay magkakaroon ng $951,000. Tig-isa po sila, ang Knicks at ang Minnesota. At ang Indiana Pacers, natalo sila sa finals. Sila po'y makakatanggap ng $3.8 million na kanilang paghahatian. Panghuli, ang OKC Thunder, ang NBA champion, mayroon silang bonus na $8.8 million na paghahatian sa mga players nito. NBA, PBA, mga laban, pwede mo ring hulaan kung sino ang madadraft sa 2025 NBA Draft. Kapag tama ka, panalo ka. Sa mga gustong subukan itong Melbet, nasa comment section lang po ang link. Gamitin ang promo code para matanggap ang malaking bonus na naghihintay sa inyo. Maraming salamat po. Kahit na mababa ang mga rating sa mga laban sa finals simula Game 1, Game 2 and Game 3, Game 4 and Game 6, sa Game 7 naman ito mataas na. For the first time since 2019, umabot ng average na 16.35 million viewers ang laban ng Pacers at ng OKC Thunder. Average pa lang po yan 16.35 million. Ang peak viewership naman o yung bugso ng maraming nanood ay umabot ng 19 million. Pero yung average 16 million, hindi na masama. Kahit na umaani ng mga mababang rating ang mga laban nila simula Game 1 ay nakabawi naman sila sa Game 7. Yan lang muna sa ngayon.